masamang anak mo, huwag tayo munang maghahatol. Bigyan natin sila ng pagkakataong makarinig ng aral ng Diyos, baka sakaling magbago sila at mailigtas natin sila. Yan po ang aral ng Panginoong Hesus sa iglesia. Gagawa ng mabuti ang lahat ng tao. Ngayon, yung pag-ibig na itinuturo ni Kristo, paano po yun, mga kapatid? Basahin natin ang 13:4 ng unang Korinto. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Ayon. Ang pag-ibig, hindi matigas ang loob, madaling mapahinuhod. Pag may humihingi ng awa, naawa. Pag may humihingi ng tawad, naaawa. Kasi iibig ka sa Diyos, ang una, at pangalawa, iibig ka sa kapwa mo tao, sa kapatid, sa kapwa, sa kaaway. Pag may pag-ibig ka, mapagpahinuhod ka. Madali kang maglubag. Hindi ka matigas ang loob. Tapos, anong kasunod? At magandang loob. Ayun, yung magandang kalooban, bukas loob sa kapwa. Kung may humihingi, nagbibigay. Kung may umuutang, nagpapautang kung kaya rin lang niya. Tapos, Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. ang pag-ibig hindi naiinggit, hindi nananaghili na naiinggit ka sa kapwa o naiinggit ka sa kapatid mo. Bakit ka nanay, ako na lang na ako, inuutusan mo. Ba't di mo utusan yung kuya ko? Merong ganun nananaghili. Kung meron kang pag-ibig, hindi ka mananaghili. Tapos, Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. hindi nagmamapuri na para bang siya ang tama lagi, siya ang pinaka-correct, siya ang pinakamagaling, siya ang pinakamarunong. Yung may pag-ibig, hindi mapagmapuri yun. Tapos, She's up, she's vibing, always at ease. I was gently dancing. hindi mapagmapuri yun. Tapos, Hindi mapagpalalo. ayun, ang pag-ibig hindi mapagpalalo. Kung meron tayo nung pag-ibig na turo ng Diyos, na ang tawag sa Grego ay agape, yung pag-ibig hindi mapagpalalo yun, hindi mayabang. Meron tao, luklukan ng yabang Napakayayabang, magsalita, mayabang, umasta, mayabang. Kung may pag-ibig tayo, mawawala yung yabang. Tuloy. Hindi naguugaling mahalay. Ayun, ang pag-ibig, hindi nag-uugaling mahalay. Halimbawa, babae, dalaga, hindi mo cha-chancingan na merong ganun nambubunggo. Merong ganun matanda rin, meron pa, ganun pa Matanda na nambubunggo pa ng suso o nanghihipo ng puwet. Merong ganun Ang pag-ibig, kung may pag-ibig tayo sa kapatid nating dalaga o may asawa, hindi nag-uugaling mahalay. Pagkatapos, Hindi hinahanap ang kaniyang sarili. ang pag-ibig, hindi mo hinahanap ang sarili mo. Ba't ka ganyan? Ako, hindi ganyan Pag ako naggawa, hindi ganyan. Pag ako nanahe, hindi ganyan. Huwag mong hahanapin sarili mo. Hindi mo makikita yung sarili mo Kasi ang tao may kanya-kanyang kakayahan. Kung halimbawa, yung kapatid mo, nagkulang, kapos siya. Maaring kapos sa isip, kapos sa abilidad, kulang sa abilidad, huwag mong hahanapin yung sarili mo sa kanya. Umunawa ka na ganun lang yung kaya ng kapatid mo. Huwag mong hanapin sa kanya yung sarili mo. Pagkatapos, Hindi nayayamot. ang pag-ibig hindi mayamutin. Meron tao mayamutin magagalitin. Pagka may pag-ibig ka, naaalis yung yamot, yung galit, yung inis. Yung inis, yun din yung yamot Tapos, Hindi inaalumana ang masama. halimbawa, meron ka nakitang masama, hindi yun ang inaalumana mo, hindi yun ang hinaharap mo, hindi yun ang dinidibdib mo. Nakakita ka ng isang bagay na masama sa kapwa mo o sa kapatid mo, palagpasin mo yon.
Kung hindi ka naman na napipirwisyo kung hindi naman nakakagawa ng pirwisyo sa iba, huwag mong aalumanahin yung masama. Huwag mo yun ang pagtutuunan mo ng pansin. Meron kasing taong ganon. Ang tawag sa English doon, fault finder. Ang laging hinahanap yung malinong kapwa. Ang laging hinahanap yung kasalanan ng kapwa. Ang laging pinupuntusan yung nagagawa ng kapwa na masama. Pagka may pag-ibig ka, hindi mo inaalumana ang masama. Tapos, Hindi nagagalak sa kalikuan. pagka mali o liko, hindi siya nakikigalak doon. Hindi niya kaligayahan yung liko. Kundi nakikigalak sa katotohanan. Ayun, ang kagalakan ng may pag-ibig, yung katotohanan. Nakikigalak ka. Pero pag mali, hindi ka nakikisama ron. Sa mali, hindi ka nakikigalak doon. Tapos, Lahat ay binabata. ayun, yung binabata, ang ibig sabihin nun, ay, nagpapalagpas ka. Nagbibigay ka ng konsiderasyon. Tapos, Lahat ay pinaniniwalaan. Lahat ay inaasahan. Lahat ay tinitiis. ayan, ganyan ang pag-ibig na turo sa Biblia, mga kapatid. Lahat binabata, matiising ka, matitiis mo yung asawa mo, matitiis mo yung anak mo, matitiis mo yung kapwa mo tao. Lahat ay tinitiis, lahat ay binabata. Ganyan ang may pag-ibig, mga kapatid. Lahat ay pinaniniwalaan. Pag may pag-ibig ka, naniniwala ka sa lahat ng aral ng Diyos. At lahat ng pangako ng Diyos, inaasahan mo. Lahat inaasahan, lahat pinaniniwalaan, lahat tinitiis, lahat binabata. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Ang pag-ibig po, pag meron tayo nun, hindi ka magkukulang Hindi ka magkukulang sa asawa, sa anak, sa biyanan, sa kamag-anak, sa kapwa, pati sa kaaway. Ang pag-ibig, hindi nagkukulang kailanman. Kaya yun po, ang pangunahing aral sa iglesia. Pag-ibig, paggawa ng mabuti sa kapwa. Ibigin unang-una ang Diyos, ikalawa ang kapwa, at hanggang sa mga kaaway. Yan po ang ating dapat maintindihan sa pag-aaral natin ng doktrina ng ating Panginoong Kristo, mga kababayan. Makikisama tayo sa kapatiran, makikisama tayo sa tagalabas ng kapatiran, makikisama tayo sa ating mga kaaway, ang dapat maghari pag-ibig. 13:1 ng Ebreo. Mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Mamalagi nawa ang pag-ibig. Hindi isang araw, hindi 2 araw, hindi isang taon, kundi mamamalagi ang pag-ibig sa mga kapatid. Dapat sa kapatiran, nandoon nakapirmi ang pag-ibig, pagmamahal. Una sa Diyos, ikalawa sa kapwa, hanggang sa kaaway. Dapat mamalagi yung pag-ibig na yon sa kapatiran. Unang Pedro 2, versikulo 17. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga takot kayo sa Diyos. Igalang ninyo ang hari. Tinanin niyo yung aral na ito. Iibigin mo, gagawan mo ng mabuti ang lahat. Tapos, igalang ninyong lahat. Alam niyo, merong mga tao, iginagalang lang yung tatay niya, nanay niya. Ang aral ng bagong tipan, iba po Igalang mo lahat ng tao. Kaya ikaw, anak ka, gagalang mo tatay mo, nanay mo. Pero hindi lang yon, lahat ng tao igagalang mo. Tiyuhin mo, tiyahin mo, kapitbahay mo, matanda sa'yo, kapatid mo, igagalang mo. Igalang ninyong lahat ng mga tao. Halimbawa, ikaw naman magulang, igagalang mo anak mo. Ano ibig sabihin nun? Pag iginagalang mo yung anak mo, yung kanyang karapatan, hindi mo inaano yon, hindi mo sinisira yon. Merong magulang walang galang sa anak Yung anak sinisipa Yung anak niyang babae nire-rape, may galang ba yon?
Ang sabi ng aral ng Bagong Tipan, igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Matanda, bata, igalang mo. Mayroon siyang tinatawag na human rights. Meron siyang karapatan, inherent, natural na karapatan. Kahit alila mo, pagka natutulog na alas 12, huwag mo sisipain para magtrabaho. Kahit alila mo, pag may sakit, kaawaan mo. Huwag kang malupit. Utos ng Diyos, igalang ang lahat ng tao, pati alila mo, igagalang mo. Hindi ko mo amo ka, ikaw lang ang igagalang. Hindi ko mo magulang ka, ikaw lang ang igagalang. Ikaw na magulang, ginagalang ka nung anak mo, igalang mo naman lahat ng tao, pati anak mo. Ibigay mo ang kanyang karapatan. Huwag mo siyang iismulin. Utos po ni Kristo yan sa Biblia. Pagkatapos, ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga kapatid, huwag kayo makakalimot. Walang kapatirang kasing ganda ng kapatirang sa Diyos. Dapat nating ibigin ang kapatirang ito. Maghanap kayo ng kapatirang kagaya nito. Nagpapakain sa libu-libong bisita. Yan ang bagalong iglesia. Ang mga bisita pinapakain. Binibigyan ng libreng Biblia. No? Itong kapatirang ito, nakita ko po ang epekto ng aral ng Diyos sa kapatirang ito. Natuto silang magmahal sa kapwa. Magpataan sa kapwa, umakay ng kapwa, gumawa ng mabuti sa kapwa.